Iba't ibang uri ng mga isda ang akin nabingwit dito sa lawa ng Laguna. Kaya naman yung mga nahuli ko ay pinirito ko na lang. Ngayong umaga nga pala ay nandito nga pala ako sa lawa ng Laguna. May dala nga pala akong aquarium at dito ko nga pala siya lilinisan. Para sa ganon ay makita nyo kung anong klaseng isda ang aking mahuhuli. Habang naglilinis ako, buti na lamang meron ako taga-bomba. Kaya naman shoutout sa kanila, medyo nahihiya pa. After that ay tumungo na nga ako sa dulo. Tingnan nyo naman mga katampi, hindi pa sumisikat ang araw. Medyo maaga nga pala ako umalis, siguro mga alas 5. Medyo may kalayuan nga pala ito mga katampi. Dito nga ay sineset up ko na yung pangbingwit na aking napulot. Tingnan natin mga katampi kung maswerte pa rin ito hanggang ngayon. Nung nakaraan kasi mga katampi, ang bilis ko makahuli dito kaso nga lang nabitin ako. Kaya naman bumalik ako kinabukasan. Medyo sumisikat na nga yung araw dito mga katampi, wala pa nga ako nahuhuli. Medyo masakit na nga pala sa mata pero hindi ko ginamit yung aking sunglasses. Syempre shoutout nga pala sa nakakakilala sa akin. Dahil nga pala sa kanila, biglaan nga pala ako sinuwerte ngayong araw. May nahuli na naman ako na maliit na tilapia. Sa pagkakataong ito ay hindi ko muna papakawalan dahil sabi nila ay kinakain daw ang mga maliliit na tilapia dito. May sumunod pa nga dito mga katampi at red tilapia nga pala ang aking nahuli. Grabe mga katampi, sobrang swerte ko ngayong araw. Sa sobrang ganda ng kulay niya mga katampi, parang gusto ko na lang itong alagaan. Sa pangatlong pagkakataon mga katampi, nagulat nga ako sa akin nahuli. Subalit nasundan naman siya ng tunay na isda mga katampi at medyo mahaba siya. Kaya naman nagmadali ako tingnan kung anong klaseng isda itong nahuli ko. Parang hindi siya tilapia mga katampi at mahaba siya. Pero nilagay ko pa rin sa aking aquarium. Sa sumunod naman ng pagkakataon, may nakita na naman ako ng kakaibang isda. Ang haba niya mga katampi, para siyang dalag. Ang klaseng isda to. Parang dalag ah. Dalag kaya to? Di bali na, inilagay ko na nga pala ito sa aking aquarium. After that mga katampi, may nahuli na naman akong tilapia. Megit 40 minutes na tayo na dito mga katampi. So ito pala yung nahuhuli natin. Ayan. Kaya naman, sisimulan natin magluto. Kinuha ko nga itong minikalan natin. Shoutout nga pala kay Tropa. Gusto niya daw manood sa akin kung paano magluto. Meron nga pala akong dala dito na mga gamit sa pagluluto. Siyempre, may mantika tayong kasama. After that, ay namimili nga pala ako ng mga tilapia na aking lulutuin. Siguro, puro tilapia nga pala ang aking pipiliin. The rest ay aking aalagaan. After that, ay tapos ko nga pala siyang linisan dito sa poso. Rekta na nga tayo dun sa lutuan. Bali, nilipat ko nga pala dito sa aking e-bike dahil malakas ang hangin sa labas. So, eto na nga mga katampi, sinimulan ko nga pala siyang magluto. Binuksan ko na nga itong butane. Habang nagluluto nga ako dito, nagulat ako sa apoy. Bigla nga pala ako napaisip, baka biglang sumabog ito. Grabe yung kapato ko mga katampi, siguro mga 80. Hindi ko nga namalaya, naubusan na nga pala ako ng butane. Kaya naman si Tampi story nyo ay kamot na naman sa kanyang ulo. Kaya naman napagdesisyonan ko na umuwi na lang. Yari na naman ako kay Mrs. Ang gusto nyo kasing ulam ay aroyo. May nahuli naman akong aroyo, kaso nga lang mga katampi, hilaw pa. Pero mas maganda, tatanungin natin yung tindera kung aroyo talaga ito. Ang sabi niya nga pala sa akin ay tilapiyang Tagalog. Buti na lamang mga katampi, meron siyang tindang aroyo. Ayun nga mga katampi, kaya naman binili ko na nga ito. Ipapasulubong ko nga pala ito sa aking misis para sa ganun ay matuwa siya. Kasi nung araw daw ay paborito niya daw ito. Kaya naman excited na nga ako umuwi. Hanggang dito na nga lang pala ang aking storya. Paalam.